Naimbag, nabigat tayo kakapsat in Kristo. Bagaman ito kaamay mo, good morning. Good morning! Good Happy morning! Adibay. Happy Adibay! In spite and despite of the happenings around us, ito'y ili nagladladingit because of the mutayumat, the fire accident in Taipu. We unite our prayers, our celebration with the mourning community. Kaya kalaksinan na nagita, kaya we are here gathered together for this our 18th Adibay and 125th Benguet Day. Kaya awan ti makalapit ka na tayo, dito yung narambak tayo. Kaya kung na tayo kanya po Diyos, salamat. So may bagay na kaabay mo, Happy Adibay. Happy Adibay! Happy Adibay! Yaman tayo, bibiyag tayo pa ilaan. So kakapsat ng Kristo, let me share you 2 points. May panggap, itinambak tayo tatangal daw. Awan sa baling namin di Adibay. And of course, today, first Sunday of Advent. Adibay and Advent. Kaya amo tayo, ada ito yung sao nga Adibay, kaya ibaloy word. Kaya nangasawan nga panaga o nung tayo, to gather together, to celebrate together, to eat together, share our experiences. So perhaps it's a very important event in our lives. Isumasaan yung pinuspon. Tamo ka nagsagasagana kayo batlaan. And so here we are, gathered together, jaman aatibay. Nung takaanak, hindi ikaw bingni, amo ka adagay saan ibaldoy dito niya. Dispensar ta siya ta nagakabayan na bukod na amok madlangay man kan kanai so ngadik amo no sinipiliyak ay usaran ay pangkali so nga Ilocano lagtan tapnawan ti agselos. Diubing kami kaya nakunada in kayo makiadibay. In kayo pakiadibay ni kagayat jo na anak. Wino in tayo ijay ayan ni auntie o lola yo tayo adibjen. In tayo adibayan. Kaya it brings me to that reality and realization that Adibay is actually a twofold experience. A twofold experience. Una, that encounter. Hindi pa nag-aadibay kakapsat ng Kristo, ipalagip na dito yung sense of belongingness, sense of community, sense of communion. Nagunay ti philosophy, no man is an island. And so, the tendency tayo, our natural instinct is that to relate. Amen? Makipaglangan, makipag-friends, makipumusta. That is why Adibay is a moment of encounter. Encounter means to deepen our friendships, our relationships, and building networks. Nagrigat met no may narito'y may saka nga pa nagtrabaho. Nagrigat met no awan tiyang amum, awan ti kayo liyang. That is why I am so happy that here in Hong Kong, na kayo mga kailian na taga-Benguet and taga-Pilipinas, you have these activities to enrich that belongingness, to deepen that relationships, especially to maintain our identity. Not to forget where we came from. Saan tayo naliblibatan, dyan naggapuan tayo, nagtaudan tayo, na nangruna. Our very rich cultures, traditions, beliefs, ngayon paspasan nagitimon una ng dagda tayo. Gusto nga ura, dayo tayo, iti ako na tayo magdaang tayo. But even here, we can still grow in that culture. We can still prosper in that relationships. And so Adibay intends to deepen that encounter and relationships. May kadwa, hindi Adibay, kaya kuna tayo, very important aspect in our lives, na nangruna ka na kayo nga adayo, iti pagilyan tayo nga Pilipinas, because it leads us to a kind of experience, encouraging experience, especially when we are alone. Hindi adibay nga kapsat ng Kristo, ket may sa experience
tapos ni kastagan, uray naladingit iti panagbiag, uray adu iti akong kumikuman, uray nagado naging problema, struggles, we have loneliness, frustrations in life, but when we come together, sharing all these situations and experiences in life, kaya ma-realize mo sa anak gayang agmay maysa. I am not alone, even in a far distant island. Kaya kakapsat, nagito nga experiences tayo is being deepened when we come together, when we share stories, when we eat together, when we have these different kinds of programs and activities. Kaya makita tayo lata nga adu tayo gaya. At dagay ang naging kakapsat ko, even God is walking with me. Yeah. So whenever you experience loneliness, sadness, fatigue in your jobs, at naging trabaho yun, whenever you miss your family, come together, panaadibay kayo. Especially, come in the table of the Lord to share that story with Him. To share the meal with Him in the Eucharist. So, nakapinpintas na ito yung narambak na yun. So again, adibay is a time for us to encounter one another and to cherish and share that experience of our own stories, difficulties, of our successes, of our joys, and even our fatigues. Kaya't makita tayo, ada niya po Diyos, ada iti may sa akin may sa. And now, I wish also to reflect with you on the importance of Advent. Advent. May di Advent kung kapsat ni Kristo, kaya't tiyempo para iti panagsagan. Kasi basa ni commentator tayo, that Advent is a time of preparation for the coming and arrival of whom? Sino iti sumangpet? Ni Apo Jesus, ni Apo Diyos. There are three comings of Jesus in our lives. First is the first coming, Jai Christmas. So Advent is a time to prepare for the Christmas. Second, the second coming or the last judgment or the end of the world. Maawan iti akin amunita. No one knows. That's why we need to be prepared always. And the third is the daily comings of Jesus in our lives. As ano nga masama tayo, umay ni Apo Jesus, iti panagbiag tayo. In encountering one another, in the sacraments, in the struggles of a friend, in the beautiful story of a friend. At makita tayo ni Apo Diyos, na umay ibigyan tayo. So these are three instances how God encounters us. Kaya kakapsat ni Kristo, doada iti umay, iti balay tayo, doada iti bisita, doada iti tao magkayat nga agpasyat kada tayo. What do we do? Ano yung aramidan nyo? Isang bayan ako. Isang bayan kin agsagana to prepare. Very normal kada tayo na nangamuna ijay Cordillera na nuada iti umay kada ore kakaiso na nga manok papartin nagitiduldurin mo nga breakables kasi o sa kapatid mairwar ijay aparador nagiti saan mo nga paus-usap nga unas nadagiti anak mo nadagiti kapamilya mo kat pausap mo iti bisita. So we are so much in this kind of setup may banggap iti panagsagana. But the question is, kumusta mat na tayo iti panagsagana tayo when the Lord comes in our lives? Are we ready? Are we prepared? Aguray pa'y Apo Diyos, anak na ready. Aguray pa'y ni, ando pa'y naging iubing nga anak ko. Maminsan that we have a lot of bargains, a lot of aguray, a lot of ikalin si Auniputay. Yung kakapsat ni Kristo, the message of Advent is preparation. Failure to prepare prepares you to fail. As ano, kung saan ka nga nagsagana, kaya isagsagana itibagim nga bumagsak o ag-fail. That is why preparation is indispensable, very important in our lives. The failure to prepare prepares you to fail. Kaya, aday kinakapigpigtas na wagas iti panagsagana. Dahil iti panagsagana kaya kasapulan,
Dahil di may isang istorya, may isang commentator, ay di lector na tiyak basbasan ng misa. Nag-reviews, hindi nagbasa. Gusto nga towards the end, please katibagan na at the word of the Lord, tibagan na the end of the world. Kung na nakikita tao, thanks be to God. Saan mo nakasagana? Importante, di pa nagsagana at hindi ka sakapit na haanan na end of the world. Kundi ka nagsagana tayo sa paypay na ito. Kaya nakapsat, the real way to prepare is muna yung Ebanghelyo to stay awake. Agridam, yung kisinta. Kaya na sa word, to stay awake, kung muliat kita, sa aling mga kaanlaan na pisikal na sinulukat iti mata. But staying awake is a symbol of readiness, of preparedness. That is why staying awake signifies a state of readiness and faithfulness in awareness of God's presence and actions in our lives. Iti panagriing at siya panagbalin tayo, manarinam, nasipot, ken aware, mabigpig tayo, ni Apo Diyos, itibiyag tayo. Nung bumangon kayo ti agsapa, are you aware that God is with you? Are you aware that God's presence, God's aid, God's help is upon you? Dagito'y kakapsat mamisan, imaliklipatan tayo. So staying awake means to be aware na agda ni Apo Diyos. Mang subsubaybay ken ka, mang daldalan ken ka, mang tarataramay ken mang binbindisyon ken ka. So even if you are asleep, you are awake. Meaning, oray nakaturog ka, nung nuamong nga naging presensya ni Apo Diyos, adulan ka naging inamnama, ken pamati. Adulan ka naging ischedule sa kahit mga naminin because you are aware na ni Apo Diyos, riingan na ka. Luang Saba. So kakapsat ni Kristo, dagitoy na puntos na pagpanununan is a reminder for us to go back to our roots, cultures, and traditions. Uray adda tayo ditoy sa baling na iling, sa baling na pagilyan. Through this adibay, umuyong kakapsat, hindi maubing ko, dinmakilak, inaduma-dumang kultura. When I was in high school, I transferred to Kibungan. That's when na-meet ko lang iti kanya taga Kibungan. So manaadaw ko nga kantanay. When I went to college, I went to different provinces in Baguio, Pangasinan. So medyo amok naman ang tutanay. Kaya tinitag Theology Act, nag-eskwela kay Vegan, kaya kay Lokuan mat na kita. And then I transferred to Capiz in Visayas. So naalam ko ba si Bicol and Visaya. Kaya nakita iti kina-unique, kinapintas, hindi kultura tayo man. No, ada kayo sa baling na ilig, sa baling na lugar, sa baling na culture, you will all the more be loved with your own. You will all the more appreciate where you came from. Haan ba't nga pa nang i-compare, but you will go back na, ay, mayat ba't lang ang gayang, hindi ibaloy ko, kinakanayin ko, kinaibigyan ko. Kaya dahita, hindi ma-realize tayo, hindi na ito yung adibay. That we have one another, we have God. And Advent prepares us also for the coming of our Lord Jesus. May di pa nagsagana, kahit masapol na si Ririda, kahit ako muli at nakalukat din ay matatao. Dahil din ay kanilang, we are spiritually ready. Kabuta na kita, karamihan tayo dito yung abiyagi is our preparation for what is to come in the future. Ada iti may isang istorya kahit kung ikibos sa ito yung sharing ko may pabayan iti may isang istorya. Ada kano iti engineer kadandali nga retire. Kit na po nga dandali nga retire na iti engineer. Kit awan iti urnong na. At kung na dyan among na, I ask you one thing before you retire. Please make me a home, a house. Build me a house. Isang nga iti pinanunod na ito yung engineer. As ano nga ino, retire at awanan iti o nung kawan natin kwarta kaasyak doon. Gusto ko na ng upitak na iti pundo nga paarami iti gusto.
substandard ti ginatang nga materialis. Hindi pa nagtimpla ti sementohan nga sinurot. Iso nga nalpas sa balay nga substandard. Kaya hindi inauguration dito nga balay blessing in my dito yung among na. At hindi kuna dito yung engineer report na itagnan niya susig. Boss, tapos na po yung bahay mo. Ito po yung susi. At kuna niya, boss, no, that is for you. Para sa iyo yan. Regalo ko sa iyong pagre-retiro. Ang kapsat ng Kristo, what we do today prepares us for what is to come in the future. Isumanuhan niya, hindi kabibiyag tayo. Anya, dahil sakripisyo tayo. Anya, hindi pa nang kita tayo, piniapo Diyos, hindi agdama. Kastan tuman, hindi maapit tayo. Kung nadagaro na apitam, minuan niyam, itiin mula. So the kind of preparation that we do today, especially in our spiritual life, in our relationship with God, is the kind of the fruit that we are to reap in the future. So sabay ko nung nakasingsingban tayo, nakaan-anos tayo, paparabulan tayo may saklang tayo sa lilangan. So kakapsat, once again, happy Adibay and a blessed first Sunday of Advent. Amen. Amen.